May mga sitwasyon sa buhay kung saan napapaisip tayo, bakit may mga taong mababait, mapagmahal, at tahimik sa personal nilang buhay, pero biglang nagiging malupit, agresibo, o nakakagawa ng mga bagay na labag sa moralidad. Paano nagbabago ang isang ordinaryong tao at nagiging masama sa mata ng iba? Dito pumapasok ang konsepto ng The Lucifer Effect. Isang psychological phenomenon na nagpapaliwanag kung paano ang mabubuting tao ay maaaring magbago at gumawa ng masasamang bagay, hindi dahil masama sila sa core, kundi dahil sa environment, pressure, at sitwasyong bumabalot sa kanila. At sa dulo ng video, magbibigay ako ng mga paraan kung paano natin maiiwasan ang ganitong klaseng pagbabago sa sarili natin at sa mga taong nasa paligid natin. Ang The Lucifer Effect ay pinasikat ni Dr. Philip Zimbardo, isang sikat na psychologist na gumawa ng Stanford Prison Experiment. Sa pag-aaral na iyon, pinaghati-hati ang mga normal na estudyante, hindi kriminal, hindi bayolente, hindi masama at ginawa silang guards at prisoners sa isang simulated jail. Wala pang 2 araw, nagsimulang magbago ang ugali ng mga participants. Yung mga binigyan lang ng papel bilang guards ay biglang naging abusado, mapangmata, at nagiging marahas kahit hindi nila tunay na ugali. Yung mga prisoners naman ay unti-unting nawalan ng self-worth, natakot, at napasunod sa kahit anong utos. Nagbago sila hindi dahil masama sila, kundi dahil iba ang kapaligiran, iba ang sitwasyon, at iba ang kapangyarihang ibinigay sa kanila. Ito ang pinakamahalagang punto ng The Lucifer Effect, ang tao ay kayang magbago ng gusto kapag nabago ang sistema na kinalalagyan niya. Hindi sapat na tingnan ang isang tao at sabihin, masama yan, kasi minsan ang dapat tanungin ay, ano ang sitwasyong nagtulak sa kanya para maging ganyan? Kapag pinagsama mo ang power, lack of accountability, stress, at authority, kahit sino ay maaaring ma-dehumanize ang iba. Kaya may mga taong mababait sa bahay pero nagiging malupit sa trabaho. May mga estudyanteng tahimik pero nagiging bully kapag nasa grupo. May mga empleyadong ordinaryo pero nagiging abusado kapag binigyan ng kapangyarihan. Hindi dahil natural silang masama, kundi dahil malakas ang impluwensya ng environment sa behavior ng tao. Kung iisipin mo, nangyayari ito sa araw-araw. Halimbawa, sa trabaho, ang isang empleyadong dati ay approachable at mahinahon ay biglang nagiging istrikto at masungit nang ma-assign bilang team leader. Hindi dahil bigla siyang nag-evolve bilang masamang tao, kundi dahil may bagong expectation, bagong pressure, at bagong kapangyarihang kailangan niyang hawakan kahit hindi siya sanay. Isa pang halimbawa ay sa online world, may mga taong mabait sa personal, pero nakakapanakit at nagiging harsh sa comment section. Bakit? Dahil may anonymity, walang direct consequence, at may pakiramdam na hindi naman nila ako nakikita. Ang environment ang nagre-rewire ng behavior. Sa pamilya, may mga magulang na lumaki ng tahimik at magaan ang pakikitungo, pero nagiging authoritarian kapag sila naman ang nasa posisyon. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil ginagaya nila ang sistemang nakasanayan nila. Ang mga taong dati ay marunong makinig ay nagiging dominante kapag naramdaman nilang sila ang may control. Kapag naramdaman ng tao na siya ay superior, madali niyang makalimutan ang empathy kung hindi siya aware sa epekto nito. Ito ang tinatawag na moral drift, unti-unting paglayo sa personal values dahil sa pressure ng role, power, o environment. Kapag hindi natin naiintindihan ang mekanismo ng The Lucifer Effect, madali tayong humusga. Pero kapag alam natin ang proseso, mas nagiging malinaw, ang tao ay hindi basta nagiging masama, kadalasan, tinuturuan siya ng sitwasyon para maging ganon. At dito nagiging mahalaga ang self-awareness. Kapag napunta ka sa posisyon ng power o authority, tanungin mo ang sarili mo, nagbabago ba ugali ko? Nagiging iba ba ako kapag nasa taas ako? Umaasa ba ako sa authority para tratuhin ang iba ng hindi patas? Kapag hindi natin tinatanong ang sarili natin, hindi natin napapansin na unti-unti pala tayong nag-iiba ng behavior. Isa pang aspeto ng Lucifer Effect ay kung paano tayo nagiging sunod-sunuran sa authority kahit alam nating mali na. Maraming tao ang natututo mag-compromise ng moralidad dahil natatakot silang mapag-alitan o mawalan ng lugar sa sistema. Paano ito nararamdaman sa real life? Halimbawa, sa school, kapag may kaklase kang inaasar ng grupo,
may mga taong nakikisabay kahit hindi naman talaga nila gustong mang-asar, pero dahil ayaw nilang mapag-iwanan, sumasama sila. Sa trabaho, kapag may boss na laging nagsisigaw, may mga team leader na gagayahin siya, kasi ayaw nilang tawaging mahina. Sa relasyon, may taong nagiging controlling dahil natutunan niya itong pattern mula sa past experiences. The Lucifer effect teaches us na hindi sapat na dahilan na mabait naman siya dati. Mas mahalaga tanungin, ano ang environment na nag-transform sa kanya? Ngayon, paano natin maiiwasan na tayo mismo ay mahulog sa Lucifer effect? Una, kailangan nating bantayan ang sarili nating reaksyon kapag may power o authority tayo. Hindi mo namamalayan, nagbabago ka na pala. Kung nagiging mas harsh ka sa mga tao na wala sa level mo, warning sign na iyon. Pangalawa, kailangan nating malaman kung kailan tayo lumalayo sa core values natin. Kapag napapansin mong iba na ang desisyon mo dahil sa pressure ng grupo, huminto ka muna. Tanungin mo ang sarili mo kung ito ba talaga ang gusto mo o ginagawa mo lang dahil wala kang choice. Pangatlo, mas matutong magsalita kapag may mali, kahit sa maliit na paraan. Dito nagsisimula ang pagputol ng toxic system. Ito ang mga paraan para hindi ka mahulog sa masamang sistema. Una, kilalanin mo ang trigger na nagpapabago ng ugali mo. Kapag pressured ka, pagod ka, o may power ka, bantayan mo ang sarili mo. Pangalawa, mag-set ng internal na limitasyon, huwag mo hayaang lumunin ka ng role mo. Tao ka pa rin kahit bigyan ka ng authority. Pangatlo, pumili ng environment na hindi nakakasama sa values mo, kasi kahit gaano kakabait, kapag mali ang sistema, kaya ka nitong baguhin. At panghuli, alalahanin mo na ang totoong lakas ay hindi galing sa control, kundi sa ability mong manatiling makatao sa kahit anong sitwasyon. At kung gusto mo pang matuto ng mas marami pang kwento at aral tungkol sa isip at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang mga sekreto ng isip at damdamin ng tao.